Alam mo bang pwede ka nila pagkinalaan? Wala akong pakialam. Hindi ko nga alam kung mabubuhay siya eh. Hindi mo ba narinig? Nahulog siya! Zoe, sandali, ano ba? Dax, please. Ako na bahala, okay? Ano to? No, huwag niyo ikulong yung dad ko. Umalis na kayo! Huwag kang magalit sa kanila. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero tita Lynn, ikukulong nila si dad eh. Baka mapasama po yan kung kinusasan niyo siya. Pasensya na po, pero SOP po namin ito. Kung kailangan pong tanggalin for medical reasons, may mga pulis po tayo sa labas. Harry, may warrant of arrest si Carlos. Ginagawa lang ng mga pulis yung tungkulin nila. Sino bang kasama mo sa cubicle? May lalaki ka? You don't know anything about me. I'm not one to engage in perversion, especially inside a cubicle. I'm not a slut. You're sounding too defensive, Zoe. I didn't say anything. Ano po sasabihin niyo? Gagawin ko po. Huwag lang po kayo umalis sa tabi ni dad. Lagi po ang pangalan niyo ang binabanggit niya at lagi po kayong hinahanap niya eh. Nandito ako sa tabi mo bilang nanay mo. Lahat gagawin ko para sa'yo. Pero hindi ito. Hindi ito yung paraan para gumaling yung daddy mo. Sorry, pero hindi ko ito magagawa. Sana maintindihan mo ako. Doktora Menor, the other doctors are already attending to the case of Carlos Benitez here at Apex. But I don't want to get involved anymore. Masakit na ang ulo ko. Nakaka-stress, nakakapangit. You don't have to worry, Miss Giselle. May presence naman ng mga pulis. I'm sure hindi makakatakas yun. Excuse me. Nasa clinic na yung pasyente ko. I have to go. Okay. Huwag ka na magpa-stress, okay? Thank you. Okay, I'll see you around. Okay. Hello? Attorney Barkin. Yes. Na-file mo na ba yung draft para sa complaint ko kay Justin? Okay. Magandang umaga, Ma'am Justin. Anong kailangan mo? Ma'am, gusto po namin kayong imbitahan sa presinto. Invitation? For what? Ma'am, may mga tanong kaming gusto namin malaman. So bakit niyo pa ako kailangan imbitahan sa presinto kung pwede niyo naman akong tanungin dito? Ma'am, sensitibo po ako makatanong. Well, if that's the case, meron ba kayo na-secure na warrant from the court? Kasi hindi ako sasama sa inyo kung walang court order. Now, leave me alone kung ayaw niyong kasuhan ko kayo dahil hinaharas niyo ako. Ma'am, pasensya na po kayo. Tara. Mukhang seryoso talaga yung Giselle na yan na ipakulong ako. Tama si Nurse Karen, Nurse Karen. Doc Annalyn. Zoe. Kamusta na si Doc Carlos? I heard he suffered from tension pneumothorax after falling. Okay naman na siya. Kaya nga lang, mentally unstable talaga siya ngayon. Ang dami niya rin kasing pinagdadaanan eh, kaya hindi niya na kinaya. I mean, magaling siyang doktor pero tao lang naman din siya. Ganyan-ganyan mag-isip yung mga mahihinang nilalang. Sa bagay, may mga doktor ding immoral. Yung iba, nandun sa cubicle ng CR, nakikipag-make out. Excuse me? Nakakahiya, no? Doktor pa man ding naituring. Ang landi. Zoe! Dokin, ano yun? Anong nangyari? Zoe! Anong ginawa mo? Wala naman ako sinabing pangalan, ha? Bakit guilty siya? Tama naman ang desisyon mo, Lynette. Kailangan maging honest ka rin kay Harry. Hindi mo na asawa si Carlos. In fact, never mo naman naging asawa si Carlos. Dahil invalid yung kasal niyo,
Dahil meron siyang existing kasal na valid. Eh kahit naman na hindi valid yung kasal namin ni Carlos, syempre tinuring ko pa rin anak si Harry. Naintindihan ko naman, pero iba na yung sitwasyon ngayon. Pwede mo sana siya pagbigyan kung yung request ay para sa kanya. Pero hindi para sa daddy niya. Ang hirap lang kasing tanggihan ni Harry eh. Masakit para sa akin na mabigo siya. Siguro mas mabuti kung makita ka ni Harry na busy ka para hindi kanya kulitin. Siguro nga. Dapat talaga meron akong pinagkakaabalahan eh. Ganito na lang. Samahan mo kaya ako bukas. Bibili tayo ng furniture para sa clinic ko. Ikaw pipili, ah. Ako? Sigurado ka? Oo naman. Sige. Kasi alam mo, pangarap ko din maging isang interior designer. Then you're hired. Starting tomorrow. Sure ka na ha? Ano bang problema mo kay Zoe? Sabi mo kay Zoe, malandi siya. Kaya pala ayaw niya makipag-date sa akin. Kasi may kinikita siyang ibang lalaki. And I'm sure, yun yung lalaki nakita kong kasama niya sa cubicle ng CR. Sinasabi mo? Dok, hindi magagawa ng kapatid ko yun. Dok, kitang-kita ko. Doc Annalyn, hindi naman ako nagugulat eh sa mga ginagawa ni Zoe. You know, she just lost her mom. Maybe she's seeking attention. Ito atin-atin lang to ha. Alam niyo ba na hinukay ni Zoe yung libingan ng mommy niya just to prove that her mom is still alive? Totoo ba yan? Oo, Doc. Kasi naniniwala siyang buhay pa yung mommy niya. Alam niyo nga, sa totoo lang ha, aawa na ako kay Zoe eh. Nakakaloka, no? Umabot talaga siya sa huhukayin mo. Yung libingan ng nanay mo. Ano, mag-shobel-shobel ka. Kaya nga libingan, di ba? Nakahimlay na. Hindi mo na dapat inaabala yung nakahimlay na. Di ba? Uy, pero Marso, di kaya may nakot siyang mumudot. Oh my God, Shokot! Mar, cemetery yun. Hindi lang multo makikita mo doon. Zombie. Ay! Mumu, aw! Alam niyo, kahit hindi niyo sabihin, alam ko si Zoe yung pinag-uusapan niya. Hindi naging madali kay Zoe na tanggapin na wala na yung nanay niya. Kayo ba? Naranasan niyo na ba na mawalan ng mahal sa buhay? Kahit maraming kasamaan ang ginawa ni Moira. At the end of the day, isang anak pa rin ang nawalan ng nanay. At lahat tayo, iisa lang ang nanay. At para kay Zoe, walang kapalit sa kanya si Moira. Dok, pasensya na ang insensitive na. Opo, Dok. Pasensya na po ulit. Hindi na po mauulit.